Wala namang kahit anong gusto si Amber kundi ang mahalin at turing siyang asawa ng lalaking minamahal niya. Pero tila malupit sa kanyang tadhana. Nagkaroon lang naman siya ng asawang walang pagmamahal sa kanya. Asawang kailan naman magiging mailap sa kanya. Mahal ko ang asawa ko. Kaya nga nagpapakatanga ako at nagbubulag-bulagang mahal niya rin ako kahit na alam kong hindi. Ang pag-aasawa hindi katulad ng kanin na isusubo mo at kapag napasok ka iluluwa mo. Ang kasal nagbubuklod sa dalawang taong nagmamahalan sa isa't isa at tandang harapin ang buhay na walang hanggan na magkasama upang mahalin at pahalagahan. Sa sakit at sa kalusugan hanggang kamatayan. Minsan ko itong pinangarap. Sa isang beses, pangarap kong magkaroon ng asawa na ibabahagi ko ang lahat na meron ako. Yung mamahalin ako at magiging tapat. Yung makakasama ko sa hirap at ginhawa. I think I found that one. For once, I think I found that one. Ngunit ang katotohanan ay kumakatok na ang once, hindi magiging panghanapang buhay. Ako si Amber Zawul. Tinawag ako ng mga kaibigan ko na Zhao. Halatang incheck. 18 years old. 8 years of being tied in a marriage contract sa taong mahal ko. The moment I saw him since that day, nasabi ko na sa sarili ko, this guy is the one I'm going to share the half of my life. Minahal ko siya ng sobra. Masigit ko siyang mahal na kahit na pati ang sarili kong buhay ipibigay ko sa kanya. Ganon ko siya kamahal. Kahit miserable ang buhay ko kasama siya. Kahit na tila naging impyerno ang buhay ko sa piling niya. Titiisin kong lahat ng sakit para lang makasama siya. Dahil siya ang minahal ko. Asawa ko siya. Amber's POV. Alas 3 parang ng umaga gising na ako. Kailangan kong gumising na maaga para sa asawa ko. Maaga parang nagdinis na ako ng bahay. Nagluto ng almusal. Inihanda ang damit ng asawa at namalansya. Eksaktong alas 7 ng umaga nang matapos ako. Eksaktong alas 7 na at kailangan ko nang gisingin ang asawa ko. Honey, gising na. Baka malate ka pa, sabi ko. Umupo ako sa may kama kung saan siya nakahiga. Nakatalikod siya sa akin. Inawakan ko siya sa balikan. Gabriel, gumising ka na. Breakfast is ready. Sabay yugig ko sa balikat niya. Ano ba? Sabay tabig sa kamay ko. Muntik na ako mahulog sa kama. Ang lakas ng pagkakatabig niya sa akin. Bumangon siya sa pagkakahiga habang hawak ang ulo niya. Piyadong masakit ang ulo ng asawa ko. Lasing siyang umuwi sa bahay kagabi. Nakipag-inuman na naman sa mga kaibigan niya. Diba sinabi ko na, wag mo akong iistorbohin habang natutulog ako? Galit na siya. Natatakot ako. Ayoko nagagalit ang asawa ko sa akin kaya lahat ng gusto niya, sinusunod ko. Natatakot ako magalit sa akin si Gabriel at iwan ako. Pero, nakahanda na bang pagkain ko? Hindi niya ako pinatapos sa pagsasalita. Oo, nakahanda na yung almusal mo sa... Iahanda ko na yung pampaligo mo. Kumain... Hindi niya na ako pinatapos sa pagsasalita. Lumabas siya ng kwarto. Ang gusto ko lang naman, batiin niya ako ng, good morning honey, at halikan sa pisngi. At bigyan na isang napakatamis na good morning smile. Mahirap ba yon? Agad kong inihanda ang pampaligo niya. Natapos kong gawin yon, kinuha ko na yung mga nilabhan ko kahapon at titiklopin ko na. Nakabihis na si Gab. Ready na siya para pumasok. Mag-ingat ka, Gab. Walang kibo o sagot ang asawa ko. Agad siyang lumabas ng bahay. Papasok na siya ngayon sa school. Ilang minuto na rin susunod ako. Kailangan ko munang tapusin lahat ng gawaing bahay dito. Ayaw niya kasing sabay kaming pumapasok. Ayaw niyang pinagtitinginan kami na magkasama. Kahit alam ng buong mundong mag-asawa kami. Ang sakit sa part na ikinakahiya ko ng asawa ko. Pagkatapos ko sa lahat ng ginagawa ko, naligo ako at nagbihis. Kailangan ko nang pumasok. Excited na ako kasi magkakasama na kami ni Gabriel sa isang school. Incoming first year college pa lamang ako ngayon. Integrated school kasi ang pinasukan ko kaya hanggang grade 7 ang taon na ginugol ko sa elementary. Si Gab naman na mas matanda sa akin na 3 taon. Third year college na siya ngayon. Pareho kami ng course, business management. Gusto ko kasing kumuha ng course na kapareho niya. Suggested din ng parents namin. Papasok na ako sa classroom ko pero gusto ko munang makita si Gab kaya hinanap ko muna yung room niya. Nakakapanlula yung school. Ang daming tao. Kilalang school kasi ito. Puro mayayaman at kilalang pamilya ang nag-aaral dito. Halata naman sa pangalan ng school yung pagiging mayaman ng mga tao dito. Elite Academy. Kanina pa ako lakad ng lakad pero hindi ko mahanap kung nasan si Gabriel.
Gustong gusto ko siya makita kahit nagkita na kami kanina. Sa sobrang busy ng mata ko sa kakahanap sa asawa ko, hindi ko na napansin yung mga taong nasasagi ko. Hanggang sa makabangga ako ng hindi ko kilala. Nahulog yung mga gamit ko. Nagkalat sa sahig. Agad kong pinulot. Tinulungan naman ako ng taong nakabangga ko. Naku, sorry, hindi kita napansin. Pasensya na talaga. Sabi ko habang pinupulot yung mga papel na nagkalat. Nadinig ko siyang tumatawa. Nagpatigil tuloy ako at tumingin sa kanya. Nabangha ako na makita ko. Ang gwapo naman ng lalaking nasa harapan ko. Ang ganda-ganda ng ngiti niya. Sana ganyan din yung ngiti niya. Sana ngitian din ako ni Gab. Sorry miss, ang cute mo kasi. Masyado kang worried dahil sa mababaw na dahilan. Then he laughs again. Hindi ko mapigilang mamula. Ngayon lang may nagsabi sa akin na cute ako. Ngayon lang may pumuri sa akin. Sana purihin niya rin ako. Sana mapansin din naman ako ni Gab. Sorry. Nasanay na ako humingi ng tawad kapag nagkamali ako eh. Sabi ko. Totoo naman eh. Nasanay na akong humingi ng sorry. Nasanay na akong humingi ng sorry kay Gab kapag nakakagawa ako ng bagay na ikinagagalit niya sa akin. Don't say sorry. Sabay hawak ito sa balikat ko. Everyone doesn't mean it, right? Hindi mo naman sinasadya na mabangga ako eh. And besides kasalanan ko rin naman. Hindi nawawala sa mukha niya yung ngiti. Salamat. Inabot niya sa akin yung mga papel na nagkalat. Here. Thank you. Nasabi ko. Sabay kaming tumayo sa pagkakaupo namin. See you around. Sabi niya sabay talikod sa akin. Sa unang pagkakataon may pumuri sa akin. Sa unang pagkakataon may kumausap sa akin. Kahit di ko alam ang pangalan niya, hindi ko siya makakalimutan. Sana makita ko siya ulit. Nagpatuloy ako sa paghahanap. I still have time to find my husband. Gabriel, I'm calling you last night but you haven't been answering my calls. Napatigil ako sa paglalakad. Nadinig ko kasi ang pangalan ng asawa ko. Sililip ko yung classroom. Nakita ko ang asawa ko. Nakaupo sa may table. May babaeng nakikipag-usap sa kanya. Kung titingnan silang dalawa, ang sweet nilang tingnan. Parang may iba pang namamagitan sa kanilang dalawa. Nagtatawanan, nagbibiroan, mga bagay na hindi namin nagagawa. Parang nadurog ang puso ko. Then suddenly, someone taps my shoulder. What are you doing here? Yung lalaki kanina nakangiti pa rin siya. Umarap ako sa kanya. Naku, hala. Anong sasabihin ko? Anong excuse ko? Wala. Inahanap ko lang yung room ko. Sige, bye. Sabay takbo ko palayo. Nakakahiya. Hindi ko talaga inaasahan yun. Sobrang nahihiya ako dahil sa inasal ko. Nakarating na rin ako sa room ko. Nakakapanibago. Hindi ako sanay. Ganito pala ang buhay college. Para may sariling mga mundo ang mga tao. Kahit anong gawin mo ay walang papansin sa'yo unless kapansin-pansin ka. Nag-start na kaagad yung class. Kalahati ng utak ko lutang. Hindi maalis sa isipan ko kung sino yung babaeng kausap ni Gab kanina. I can still picture them out of my mind. Yung puso ko para nagkapira-piraso dahil sa nakita ko. Natapos ang klase, panay daydream ang ginawa ko. Hindi ako pinatigil ng utak ko kakaisip kay Gab. Kahit na makikita naman kay mamaya sa bahay para ilang taon ko na siyang di nakikita. Gusto kong maramdaman yung pagmamahal ng asawa ko, kahit konti lang. Lumabas na ako ng room. Agad akong pinuntahan si Gabriel sa room niya kung saan ko siya nakita kanina. Sakto naman naabutan ko siya. Mukhang paalis na sila ng barkada niya. Inabol ko pa siya sa hallway. Gabriel! Tawag ko. Tumigil naman siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Ako to. Ako yung tumatakbo na rin papalapit sa kanya. Na makalapit na ako sa kanya, nagpahinga ako ng sandali para makahinga at para na rin mawala ang kaba sa dibdib ko. Gab, sino siya? Ipakilala mo naman siya sa amin no. Di mo sinasabi may bago ka pa ng cheeks. Sabi ng isang kasama ni Gab. Inakbayan nito si Gabriel pero tinanggal ito ang pagkakaakbay ng kaibigan sa kanya. Anong kailangan mo? Masungit na tanong ng asawa ko. Itatanong ko lang sana kung nung oras ang uwi mo sa bahay. Ganito talaga ako eh. Di ako makapagsalita na maayos kapag nasa harapan ko siya. Huwag ka na magluto. Hindi ako kakain sa bahay. Sabay lakad palayo sa akin. Anong oras na naman kaya siya uuwi? Hanggang anong oras na naman ba ako maghihintay sa pag-uwi ng asawa ko? 12:00 na ng hating gabi pero wala pa rin sa Gab. Medyo inaantok na ako.
Natapos ko na lahat ng gawaing bahay, pati na rin ang assignments ko pero wala pa rin siya. Mukhang nakipag-inuman na naman sa mga kaibigan niya. Naghintay pa ako ulit ng halos kalahating oras hanggang sa mapapikit na lamang ako habang nakaupo sa sofa. Bigla ako ng alimpungatan na may madinig akong pagbukas ng gate. Agad akong tumayo at pinagbuksan ang pintuan. Nakita ko si Gab. Nakaupo doon sa hagdanan sa labas ng gate. Binuksan ko yung gate at inilayan siya papasok ng bahay. Gabriel naman, bakit ka na naman naglasing? May pasok pa tayo bukas. Sasakit na naman yung ulo mo. Mukhang marami kang nainom. Pangaral ko sa kanya. Kahit alam kong di naman niya naiintindihan. Wala kang pake. Maras ka sa buhay ko. Sambit niya habang inalalayan ko siya papasok ng kwarto niya. Oo, magkahiwalay kami ng kwarto. Ayun ang utos ng mga magulang namin. Bawal pa raw kami magtabi sa higaan hanggat di pa kami tapos ng pag-aaral. Pero kahit na ganoon, hindi naman gugustuhin ni Gabriel na makatabi ako sa kama. Inihiga ko siya sa kama. Bala ko sana kumuha ng maligamgam na tubig at damit para sa kanya nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Lasing na siya. Naawa ko sa asawa ko. Amber, bakit ikaw pa? Ha? Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ko. Eh di sana yung babaeng mahal ko ngayon ang pinakasalan ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaganito. Matapos niyang bitawan ng mga salitang iyon, binitawan niyang kamay ko at nakatulog na siya. Hindi ko mapigilang di maluha sa mga sinabi niya. Alam ko lasing siya pero masakit para sa akin na marinig yon mula sa kanya. Napaluhod ako sa harapan niya. Nakatulog na siya habang ako umiiyak. Gab, hindi pa rin ba ako sapat? Kahit konting pagmamahal lang, kahit latak lang ibigay mo sa akin. Napahagulgol ako sa iyak. Para kong sinaksak ng kutsira na napakaraming beses. Ang sakit. Sobrang sakit na marinig iyan mula sa kanya. Come on, Iha. Tanggapin mo na kasi ang tulong ko. Sorry, Mama, pero hindi ko matatanggap yung offer ninyo. Pakiramdam ko po hindi ako mabuting asawa kung tatanggapin ko pong tulong ninyo. Yumuko ako. Nakita ko sumandal si Mama sa upuan niya. Nasa isang Chinese restaurant kami. Nadinig ko siyang napabuntong hininga. I guess wala na talaga ako magagawa. Malungkot na sabi nito. Nakatungo pa rin ako. Naiiyak ako kay Mama. Napakalaki na naitulong niya sa amin ni Jed. Maswerte ako at napakabait ng Mama ni Gab sa akin. Ramdam ko gustong gusto niya ako. Inawakan niyang kamay ko dahil ng pag-lift up ng ulo ko. I know, Amber, nahihirapan ka na. I'm sorry for making you in pain. Nangingiyak na sabi pa nito sa akin. Maging ako, gusto ko ring umiyak. Ngumiti na lang ako kay Mama. I guess this is what I can do for now. Inigpitan niyang pagkakahawak sa kamay ko. Don't you give up on my son, okay? Just love him hanggang sa dumating yung araw na mahalin ka rin niya. Mama cheers me up. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ko. Eh di sana yung babaeng mahal ko ngayon ang pinakasalan ko. Kung hindi dahil sa hindi ako magkakaganito. Tumulong luha ko sa naalala ko. Mag-iisang linggo na rin ng gabing yon pero paulit-ulit ko pa rin tong naaalala at patuloy pa rin ako nasasaktan. Piranasan ko ang mga luha ko. Sana nga po, dumating na yung araw na yon. Sabay ngiti ko. I do believe, Iha. Naniniwala ako marirealize din ni Gabriel kung gaano kanya kamahal. Naglakad na ako pa uwi ng bahay matapos namin na kumain sa restaurant. Gusto ko ring magpahangin. Masakit para sa akin yung di ako kayang mahalin ng asawa ko. Masakit para sa akin na hinihiling niyang hindi na lang sana akong pinakasalan niya. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Isa akong martyr na asawa. Naghihintay na pagising sa umaga, yayakapin ako ng asawa ko. At mamahalin hanggang kamatayan. Hindi ko alam kung sadyang tanga o bobo ko sa pag-ibig. Pero ika nga nila, ganun daw talaga kapag nagmamahal. Sa sobrang tanga o bobo ko sa pag-ibig. Pagkawala ko sa sarili, nawala rin sa isip ko na naglalakad ako at nabangga ko yung taong nasa harapan ko. Sa sobrang lakas ng impact, napaupo ko sa kalsada. Sorry, sabi ko. I lifted my head. Nanlaki ang mata ko na makita ko kung sino yung nakabangga ko. Ikaw? We both uttered. He is the guy from our school. Yung lalaking nakabangga ko rin sa hallway nung hinahanap ko kung nasan si Gab. I'm sorry. Wala kasi ako sa sarili ko eh. Sabi ko sa bayo ko. Iniisip ko ngayon papagalitan niya ako at sisigawan. Sasabihan ng, ang tanga-tanga mo. Hindi ka kasi tumitingin sa daanan. But I was wrong. What he did is, tinatawanan niya ako. Sa pangalawang pagkakataon na nagkita tayo, tumawa na naman siya sa akin. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Lagi siyang tumatawa tuwing nagkikita kami. Come on, don't be so funny. Here.
Sabay taas ko ng ulo ko. Inaabot niya ang kamay niya para hilahin ako pataas. Inabot ko naman ang kamay niya. Look, nagasgasan ka tuloy. Sabi niya na may pag-aalala. Parang lumundag ang puso ko. Yung tono ng boses niya, it's something that I never heard from Gabriel. At kung sigaban nakabangga ko, baka nabasag ng eardrums ko sa sobrang kakasigaw niya sa akin. Kumuha siya ng panyo sa bulsa. Slowly, he put it into my purse. Masakit ba? I smiled. Umiling-iling ako bilang tugon sa tanong niya. Hindi ko mapigilang di ngumiti. Dinala niya ako sa isang convenience store. He bought some disinfectant and a ghost pad. Meron din siyang dalang panglinis ng sugat. Yung kulay green, hindi ko alam ang tawag eh. Umupo kami sa bench sa isang park. Bakit pa kasi wala ka sa sarili mo kanina? Tanong niya habang nililinis yung sugat ko na sa may kanang siko. Dahil sa asawa ko na hindi ako kayang mahalin. Walang habas kung sabi. Agad kong tinakpan ang bibig ko. Napatingin naman siya sa akin at gulat na gulat siya sa sinabi ko. What? May asawa ka? Napatungo ulit ako. I just nod as an answer. For serious, you're already married? Hindi talaga siya makapaniwala. Ikinakwento ko sa kanya ang buhay ko. Ang buhay may asawa ko pala. At the age of 10, I was married to our company's business partner para daw hindi na kumalat pa yung kayamanan ng pamilya. I was 10 and he was 13 at that time. Isang old tradition ang kasal namin sa China at that time. Those times of my life is the happiest time for me. Doon ko siya una nakita. Sa araw ng ceremony ng kasal, unang kita ko pa lang sa kanya, parang gusto nang kumawala ng puso ko sa sobrang pagkabog nito. And that moment, I know he is the one. Balak ng parents namin ay ipakasal ulit kami but this time, isang church wedding at Chinese wedding. Yes, kami ay nakatali sa isang kontrata ngunit ang aming mga puso ay kabaliktaran. Parang ako lang ang may hawak ng tali. That was awful. Seriously? Nakakaya namang makasama sa asawa mo kahit na nasasaktan ka? I smiled at him. I can bear all those pain. Ang hindi ko lang kaya yung mawala siya sa tabi ko, sa pagising ko. Well, yeah. Papel lang ang nagsasabi mag-asawa kami at ang turi niya sa akin, malayo sa pagiging asawa. Pero kahit na ganoon umaasa pa rin ako. Nadarating yung panahong mamahalin niya rin ako. Few seconds of silence, then he talks again. You know, you're kinda tough. You're different. I like you. Hindi ko alam pero parang namula ang mga pisngi ko na mga oras na yon. Nang sabihin niyang salitang I like you. Ewan ko ba bigla ako namula doon at bumilis ang tibok ng puso ko. Napayo ko tuloy ulit ako para hindi niya mahalata. A few moments of silence again, then I break the glass. You know, napatingin ako sa kanya. He looks curious on what will I say. Ang lalim ng pinag-uusapan natin but I haven't know your name. Then he chuckles. Oo nga no? Then he laughs. I am Peter. Peter Chua. And you are? Then he offers his hand. Tinanggap ko ang kamay niya at nakipagkamay. I'm Amber. Amber Wu. Zhao for short. Zhao? Then inilis niya yung kamay niya sa pagkakahawak ng kamay ko. Bakit ang layo naman ng nickname mo sa pangalan mo? It is my birth surname, Zhao. Amber Zhao. My friends used to call me Zhao. Wu ang apelido ng asawa ko. Wu? Pamilyar sa akin. Then, para maiba, I'll call you Ambi. Is that okay? Natutuwa niyang sabi. I just smiled while nodding. Okay, Ambi, can I walk you home? Wala naman siguro si Gabriel sa bahay. Baka kasama na naman niya yung mga kabarkada niya. Pumayag ako na ihatid ako ni Peter pa uwi ng bahay. Naglakad lang kami kasi walking distance lang naman. So I guess hanggang dito ka na lang, I said. Pinagbastan niya yung buong bahay. Kasama mo ba sa bahay yung husband mo? Oo, kaming dalawa lang nakatira dito. For serious? Hindi ba masyadong malaki to para sa inyong dalawa? I was about to answer but, saan ka ba nagpunta? Nagulat ako. Napatingin ako sa likod ko. Si Gabriel, nasa bahay? Nakasandal sa may main door ng bahay. Naglakad siya papunta sa gate kung saan ako nakatayo. Natatakot ako. Baka magalit si Gab dahil may kasama akong lalaki. Peter, ano ginagawa mo dito? Napatingin ako kay Peter. He smiles at Gab. Inahatid yung asawa mo. Di mo kasi sinamahan eh. Magkakilala kayo? Tanong ko sa dalawa. Anong pakialam mo? Pamabara sa akin ni Gab. Kaibigan ko yan. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita inaantay, nagugutom na ako. Dagdag pa niya. Napabuntong hininga ako. Magkaibigan para sila. Sige pre, aalis na ako. Paalam ni Peter. Wait, Peter?
Uminto ito sa paglalakad. Dito ka na muna. Maghahanda ka na makakain. Kaibigan ka naman ni Gabriel, so why not come inside? It'll be a token of thanks for helping me. Then I smiled. He smiles at me. Pumasok na nga kaming tatlo sa loob ng bahay. Agad ako nagbihis ng pambahay. Dumiretso ng kusina para maghanda ng merienda nilang dalawa. Simple lang naman, 2 slice ng strawberry shortcake at 2 baso ng lemonade. Walang effort sa paghahanda. Sadyang wala lang talagang alam si Gab para sa mga gawain sa kusina. Sanay kasi siyang pinagsisilbihan kahit ngayon na mag-asawa kami. Pero masaya din akong pagsilbihan siya kasi dito ko lang na ipapakita sa kanya yung worth ko bilang asawa niya. Naabutan ko sila sa sala na nagkukwentuhan. Nilapag ko sa center table yung cake at yung inumin nila. Maghahanda lang ako ng hapunan. Gusto mo ba dito ka na rin kumain ng hapunan? Tanong ko kay Peter. Anong oras na rin kasi? Naku, nakakaya naman sa'yo, Ambi. Okay na sa akin to, and besides, nakakaistorbo yata ako sa inyo ni Gab. Hindi, okay lang talaga. Ikaw ang unang bisita namin dito. Tumalikod na ako sa kanila. Dumiretso ako ng kusina para maghanda ng hapunan naming tatlo. Shrimp, tempura, and lobsters lang ang inihanda ko para sa gabing to. Paborito kasi to ni Gab. At dahil kaibigan niya si Peter, gusto kong ipaghanda silang pareho ng espesyal. Gusto ko magpasalamat kay Peter sa pakikinig niya sa akin kanina. Guys, dinner's ready. Tawag ko sa kanila from the sofa na matapos kong ihanda ang lamesa. Umupo na kaming tatlo. Wow, impressive cooking skills. Batik sa akin ni Peter. Napangiti lang ako at napatingin kay Gabriel. Parang wala lang sa kanya. Napabuntong hininga ako. Para sa kanya pa naman ang espesyal na ulam na to, pero hindi man lang niya pinuri. Pero sanay naman na ako. Ni minsan hindi pinuri ni Gab ang kahit anong gawin ko para sa kanya. Pero gagawin ko pa rin lahat para lang sa kanya. Natapos na kaming kumain, inahatid ko si Peter palabas. Salamat sa pakikinig mo sa akin kanina ha? Sabi ko nang buksan ko yung gate. Lumabas naman siya at tumarap sa akin. Ano ka ba? Wala yun. Salamat ka sa'yo kasi nakakain ako ng masarap for tonight. We both laughed. Few moments of silence. I was waiting for him to say goodbye. May malapit bang park dito? Ha? Would you mind if I join my company for a little while? Ha? He pulled me outside our house. He was holding my wrist while we are walking along the street. Hindi ko alam kung saan kami pupunta but all I know is he was holding my hand. Peter, saan ba tayo pupunta? Baka hinahanap na ako ni Gab sa bahay, sabi ko. He looked at me and smiled. Just trust me, okay? I don't know why pero I just feel like I am safe with him. It feels like I could trust him. After a few minutes, tumigil kami sa park. Great! Sabi ni Peter nang makita niyang walang tao sa loob ng park. Hiniling niya ako papasok doon. Peter, gabi na. I need to go home. Come on, Ambi. Minsan ka lang mag-enjoy. Then he put his hands on my shoulder and pushes me on the swing. Umupo ka dyan. He ordered me. I followed his orders. I sit down and then my heart skipped a beat when he pulled the chain going up. 1, 2, 3. Then he let go and I swing so high. Grabe ang kaba ko. Natatakot ako mahulog sa pagkakaapo ko. Habang patagal ng patagal, lalong pataas ng pataas. Lalo ring bumibilis ang tibok ng puso ko sa sobrang takot. Pero masaya. Sobrang saya. Para akong bumalik sa pagkabata. It reminds me of my childhood. Wag niyo nga siyang sasaktan. Leave her alone. Those moments. Sana hindi na kami lumaki pa ni Gabriel. I miss that little Gab. The guy I fell in love with, the guy who saved me. The guy who promised me. Hayaan mo na sila. Nandito lamang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Promise. Those words. The promises. Saan na napunta ang mga pangakong yon? Bakit di na naglaho? Thank you, Peter, sa paghatid dito. Ano ka ba? Huwag ka nga masyadong formal. Pete na lang. We're friends na, right? He smiled at me. I smiled back. Yeah, Pete. Thanks for this day. Napakamot siya ng ulo. You should be going inside. Baka hinahanap ka na ni Gabriel. See you around at school. Then he waves his hand while walking away from the house. Inintay ko muna siya makalayo bago ko pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa loob, saan ka nagpunta? Usisa ni Gab. Nakaupo siya sa may sala, nanonood ng TV. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa tanong niya. Sinamahan ko lang si Peter sa park. Di man lang siya lumingon sa akin. Di rin siya nagsalita pa.
Bala ko sana umakit na ng kwarto nang biglang mawala ng ilaw. Sobrang dilim. Wala ako makita kaya napaupo ako sa sahig. Takot ako sa madidilim na lugar. Ayoko sa madilim na lugar. Ipinig ko yung mga mata ko. Gusto kong isigaw ang pangalan niya pero baka hindi na lang ako pansinin. Gusto kong tumabi sa kanya. Gusto kong yakapin siya para mawala itong takot ko. Gusto ko, Amber, okay ka lang ba? Napamulat ang mga mata ko. I lift my head and see him sitting in front of me. My tears can't help not to fall. Gab. Sa sobrang tuwa ko, napayakap ako sa kanya. Uy, ano ka ba? Napapikit na lang ako na maramdaman ko. Unti-unti kaming bumabagsak sa sahig. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Sobrang bilis, hindi ko maipaliwanag. Then I can feel his breathing. We are so close with each other. I'm on his top. Why can't I move? Naramdaman ko nakapatong yung isa niyang kamay sa bandang waist ko. It makes my spine chills a bit. Nawala ang ilaw na galing sa cellphone niya. It's dark. The lights aren't working. It makes me even more scared. I can't open my eyes. Amber? Nadinig kong tinawag ako ni Gab. Could you please stand up? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ba't di ako makatayo sa pagkakahiga naming dalawa. I feel scared yet safe while I'm with him. I can't. Nangingilid na yung luha ko. I can't cry at the situation. Mababasa ko yung shirt niya if I cry. Please it, Amber. You still act like a child. Hanggang ngayon takot ka pa rin sa dilim? He said calmly. Bumalik na sa normal ang tibok ng puso ko. Kalmadang pakiramdam ko na marinig kong mahinahon niyang boses kahit na hindi ko siya nakikita. Alam mo kung gaano ako takot sa dilim. Please for once, stay by my side. Inigpitan ko yung pagkakahawa ko sa shirt niya. I heard him sigh. Naramdaman kong ginagalaw niya yung isa niyang kamay, reaching out for something, I guess, while his other hand was holding on my waist. Can't reach for my phone. Tumayo ka muna saglit para mahanap ko yung phone ko. We don't have any emergency lights. Ayoko, natatakot ako. I heard him sigh again. Mukhang nainis na nga yata siya sa akin. Ganito na lang. I will hold your hand for the rest of the night. Just get up, okay? Inawakan niyang kanang kamay ko. I trust him. So I get up and sit properly but he let go of my hand. For a second, I feel scared kasi bigla siyang bumitiw at napakadilim pa ng paligid. But it surprised me. Biglang umilaw ang phone niya. I can clearly see him in front of me. Then he grabs my hand. Tara! He commanded me. I stand up kasabay ng pagtayo niya. Umakit kami papunta sa kwarto ko at mukhang hahayaan lang niya ako sa kwarto ko mag-isa. Bigla ako nakaramdam ng lungkot. He opens the door. Nakaramdam naman ako ng takot. Natatakot ako na baka iwanan niya ako. Napahigpit ako ng hawak sa kamay niya and it caused him to stop. Bakit? Iiwan mo ba ako dito mag-isa? Di ba sabi ko hahawakan ko yung kamay mo buong gabi? Paano ko mahawakan yung kamay mo kung iiwan kita dito? Medyo may pagkasarcastic yung pagkakasabi niya, but I feel happy to hear those words from him. We are both lying on bed. Kinakabahan ako at di ko alam kung bakit. Hindi malaki ang kama ko para magkasya kami at makahiga na maayos. What we do? Pinasandal niya ang ulo ko on his chest. Nakakaramdam tuloy ako ngayon ng kaba. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Napakatahimik pa ng paligid. Parang konting singhot ko lang o paghikab makakagawa na ng ingay. He was just holding my hand the whole night. It made me feel happy. I love you. Ang mga salitang iyon ay para sa kanya, ngunit alam kong hindi ito aabot sa kanya. Kailan kaya ipaparamdam ni Gabriel ang pagmamahal na inaasahan sa kanya ni Amber? Manatili kayang isang martir na asawa si Amber? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.